naman po ito. Na-share ko na kung saan po mga lalabs ay 30 pesos lamang daw po ang service fee dito. So, totoo kaya ito? And then dito po mga lalabs, so minimum amount nila for approval is 3,000. So, mataas na po yun compare po sa iba pong mga platform na nauutangan po natin. And then dito, up to 10,000 naman po yung maximum amount po nila. Nag-rate na po siya dito mga lalabs ng 3.1 star and then meron na rin po ng 869 reviews. So, dito titingnan natin kung magkano ba talaga yung ina-approve dito ng platform na ito. And then, totoo nga ba talaga na 30 pesos lang yung service fee nila o meron pa bang ibang mga deductions na kinakalta sila? So, ayan po mga lalabs, malalaman po natin ito. Just keep on tuning in. But don't forget to subscribe and click mo na rin po ang bell button dyan para naman po lagi kang notified sa mga ina-upload ko na videos. Ito pong sinasabi ko na platform ay si FT Lending. The FT Lending Master Philippines Corporation. So, registered business name nila is FT Lending. So, company registration number 201910863 and then with certificate of authority number 3025. And then mga lalabs, nang chinek ko naman po siya is under naman po siya or register naman po siya under Securities and Exchange Commission. Dalawa po silang company under po ni FT Lending Master Philippines Corporation. So, meron po siyang sister company which is na Sigo Peso. Loan amount, minimum nila is 3,000 up to 10,000 pesos. So, loan term ulit. So, 91 days short test and then 120 days yung pinaka-longest naman nila. Prepaid fee, so cash out fee 30 pesos, service fee 30 pesos. So dito titingnan ulit natin yan at the end of this week application kung totoo ba talaga na service fee nila is 30 pesos lang. As usual, Philippine nationality is 18 years old. And then yung mga valid IDs po nila, mga lalabs, so SSS, UMID ID, TIN number, passport, and driver license. So ayan po, install natin ito sa FT Lending. So after po na ma-install nyo, makikita nyo na po kagad dyan. Hihingaan po kayo dyan ng cellphone number, magre-register po kayo dyan, mag-sign up para po ma-open nyo po yung application po nila. And then after po yan, so may magpapack up po yan dyan. The loan amount is 3,000. 121 days and then up to 151 days. So next po is method of releasing po nila is GCash, RD Phone Shop, MWeather, and via bank transfer. So click nyo po ang next step dyan. So authentication as usual, personal information po yan mga lalabs. Fill upan nyo lamang po yan dyan. And then next po is contact information. So tatlo naman po ng contact person ang hinihingi po nila dito. So third po mga lalabs, so identification. Available na ID nyo. So click nyo po yan dyan yung ID type. And then dyan po kukuhanan po kayo ng upload nyo po ang inyong pong mga ID, facial recognition. So, after mo na mag-fill up po ng application po nila, so makikita nyo po kaagad dito na application submitted. Under review yung application. So dito maghihintay po ako ng hindi ko alam kung ilang oras, minuto ba or kinabukasan pa within 24 hours bago ko malaman kung approve ba ako dito. Dahil unlike po sa iba pong mga applications, so meron na po kaagad silang approval sa'yo and then doon makikita mo na po kaagad kung magkano ba yung amount na malulun mo. But din dito kay FT Lending, so nakalagay is reviewing. So ibig sabihin, mag-aantay pa po tayo ng ilang oras ba bago natin malaman kung approve ba tayo dito or reject. So ayan, so para naman bigyan ko po kayo ng information or advanced information regarding po dito kay FT Lending. Sinasa ko yung reviews ng kanila pong mga commenters and then yung mga nag-try na mag-apply dito kay FT Lending. So, ayan. And dito mostly, ayan. So, puro 1 star. And then dito, isa sa mga commenters, sabi, there's a bug with your application. I am unable to take or upload pictures. So, medyo nahirapan sila. Keep on texting every day that I am qualified for high amount loan. But when I try to apply, you auto-decline. So, na-auto-decline naman po siya. Being a good payer, even though the interest is and processing is too high, agents will harass you when you did not meet the time that they want you to repay your loan. So, ibig sabihin, nakapag-loan naman po siya, but then, so wala pa yung due date, so hinaharas na kaagad siya ng agent ng FT Lending. Once you repay and did not meet the time they said, they will not let you reloan. Dito naman, do not install this app, contains Android agent, which invades your private and sensitive information is stored in your mobile devices. So, mostly dito talaga mga labs, so nag-negative reactions po sila. So, parang hindi nila nagustuhan yung pag-apply dito kay FT Lending dahil at the end, ino-auto-reject sila or failed lang pala sila. So, kinukuha lang daw po yung mga information. But din dito mga labs, so mayroon po dito, isa po na nag-comment. So, ayan po. So, sa dinami-dami na nag-comments dito mga lalabs out of 800 plus na commenters po nila. So, mayroon ditong isa na nag-comments
this application is scam. So ayan, they said that you can loan to this app for 121 day, but the real one is it's only good for 7 days. So ayan, nakapag-loan siya dito, they will give you loan worth 4,500, but the total amount you will receive is 2,700. Because they get 1,800 for service fee, plus 31.50 pesos as the interest, and due date, they keep calling and keep telling you lot of bad words. They even harass you by saying that they will post your picture saying you're scammer, and they not contact your contact person but other people that not involved. So dito pala mga lalabs kay FT Lending, so na-approve po siya dito ng 4,500, and then ang na-receive lang po niya is 2,700 dahil po yung 1,800 is service fee plus po yung 31.50 pesos na interest. So ayan po mga lalabs, so hindi pala talaga totoo yung 30 pesos na service fee nila gaya po ng sinabi nila doon sa kanila pong introduction. So ayan po mga lalabs, so wag na po tayo magpapabudol kung isa ka man po sa nakapanood ng platform na ito na ni-review ko. So wag ka na pong mag-attempt na mag-apply dito kay FT Lending dahil loan share. So hamakin mo 4,500 yung na-approve sa kanya. And then, 2,700 lang ang na-receive dahil yung 1,800 doon is for service fees. Ayan po mga lalabs, so it's up to you na po kung i-grab nyo po ba ito. But then, kung ako sa part ko, na itatanungin nyo po ako. So, hindi ko po ito i-grab dahil napakalaki po yung service fee na binawas nila, which is na umabot po ng 1,800. Base na lamang doon po sa sinabi po ng kanila pong, ng isa sa kanila pong borrower. Disclaimer lang po mga lalabs, hindi po ako agent po dito ni FT Lending dahil ginawan po siya ng review dahil po nakita ko po doon na 30 pesos po yung service fee nila na sinasabi doon po sa intro. Kaya po sinubukan ko siyang utangan. But hindi ko po ito pinopromote. Ako ay katulad nyo lamang din po na naghahanap po ng mauutangan. And yung hinahanap ko po talaga yung low interest at yung makatotohanan na short term, which is na 91 days or 121 days. Hindi yung at the end of this video, malalaman mo na within 7 days lang pala, so kailangan mong ibalik yung pera po nila. So, kung may doubt pa rin po kayo sa ganito pong review online, pwede rin po kayong gumawa ng sarili nyong review para naman po mapatunayan nyo sa sarili nyo kung totoo ba talaga or hindi yung ganito pong kalakaran or patakaran ng kanila pong pagpapautang. So, ayan po mga lalab. So, thank you for tuning in for now. Marami pong salamat sa inyo pong panunood. So, thank you very much po. Bye-bye. God bless.